showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but there shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, south for abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy the promise are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant us to now a refreshing, come and now honor your word. Showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drop on us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing. Kung gaano kalakas ang ulan kanina, ganon din ang gustong ibuhos ng Panginoong pagpapala sa atin. Ano? And talagang sabi nga ng Bible I will open the windows of heaven. Di ba? Sabi ng Bible, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive them. Wala nang sapat. Yung room kulang. Oo. Kaya gusto po ng Panginoon pagpalain talaga tayo. Matuto lang po tayo talagang sumunod at sa instruction ng Diyos, at naniniwala po ako pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Okay? Another song, let's sing The Bible Stands. On the first stanza already say, the Bible stands like a rock, undoubted with the magic of time. Its pages burn with the truth, eternal and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. The Bible stand like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was reputed and destroyed if they never can. The Bible stand, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. The Bible stand when the world has passed away. By inspiration it has been given all its praise, I will obey. The Bible stand, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands. Every test we give it for its author is divine. By grace alone I expect, and to prove intimated mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. Shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands. Sigurado.
Awan ti kariti Diyos nga hanga matungpal. Alright? Sigurado iti sao ni Apo Diyos. Okay? So, at sursurong ato mga song leader mayo ta sikanto song leader ito. Okay? O may kano ko agtukar ta kahit ko ada ko magtuktukaron nagadu ukulele tayo piano, uray lang aduwa, ukulele, sangapulo, gitara, upat. Dapat iti pagyananda ni ag-play that iti every Sunday. Di ba? Si Jeep Away di naka 50 kami nga musician. Nagturo po kami doon Oho. Kaya pwede rin pong mangyari dito. Right? And tumigil lang po yung iba. Pero pwedeng i-revive. Kasi pag-pray po natin, ang mga bagay na yan, na patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. The Bible stands. And merong direction ng Panginoon sa atin through the Word of God. And kaninang umaga, di ba, He will teach us all things and He will guide us into all truth. Yung po yung Holy Spirit. Alright? So, Hayrag, kanta ka? So, sige po, kung wala na po, let's go direct to our message. Napakaganda po ang pag-aaral po natin ngayong hapong ito. We are on our series of lesson on building a godly home and particularly creating a good spirit in our home. Again, the greatest treasure on earth is our family. Kinakailangan, ito na po ang pagyamanin natin. Ito na po ang pangalagaan natin. Kasi alam nyo po, di ba pag December, anong wish mo ngayong Pasko? Makasama ko lang ang aking pamilya. Masaya na ako. So, ako po, sinisikap ko po makatulong para sa ating pamilya patungkol sa mga instruction ng Diyos. Sabi ko nga, kung ang Diyos ang nagpaumpisa ng pamilya sa Garden of Eden, siya ang may plano talaga na maayos sa pamilya. Pero kung lilihis ang tao sa blueprint ng family, babagsak. Saan ka magpapaturo ng foundation ng bahay? Saan ka mag-aas? Sa civil engineer. Di ba? Kung mag-aas ka doon sa, for example, mag-aas ka doon, paano bang structure ng bahay? Nag-aas ka doon sa sepulturero, hindi niya makukompute yan. Di ba? So doon ka sa may alam na tinatawag. So, kung gusto natin na matibay ang pamilya po natin at masaya, maayos, walang perfect na family. Pero merong pamilyang organized at masaya. Di ba? Walang perfectong pamilya, pero merong maayos na pamilya. Walang perpektong tatay, pero merong nagmamahal na tatay. Walang perpektong nanay, pero merong nanay na caring sa kanyang pamilya. Walang perpektong anak, pero pwede tayong maka-establish ng mga anak na marespeto sa kanilang mga magulang. Hindi sumisigaw at bastos sa kanilang magulang. Bakit? Meron tayong blueprint ng pamilya na inumpisahan ng Diyos. Alright? Kaya ganyan ang maraming pamilya ngayon sapagkat lumayo sila sa disenyo ng Panginoon sa kanila. Alright? Naalala niyo si Abraham nung hindi magkaanak si Sarah? Anong sabi ni Sarah? Pumunta ka doon sa handmaid ko. Tabihan mo. Yun ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Anong resulta? Na hindi pagsunod doon sa plano ng Diyos. Di tinabihan niya si Hagar. Sinong anak nila? Ismael. Ano ang product ni Ismael? Arab. Di ba? Philistine. Kalaban ng Israel ngayon. So bakit? Human solution Hintayin natin yung God's solution rather than human solution, mga kapatid. Kaya we want to create a good spirit in our family. Let's read our text. The Bible says, Proverbs 27:1, go. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Let's pray. Dakilang Ama, Diyos na yung banal.
Pagpalain niyo po muli ang inyong salita na aming pag-aaralan. Make me a blessing to your people now, O God. And help us to have a good spirit inside our family, O Diyos. Patawad din po sa lahat ng kasalanan, pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Although this chapter offers general admonition for all human beings, we can identify some principles that are applicable to our family. So let's explore few of them. Quick review lang po tayo. Number 1, do not boast yourself. Instead, entrust everything to God to work on your behalf and to your family. Sabi ko nga nung araw, nung linggo, kung merong nagmamataasan dyan, they boast themselves in the family, magulo po yan eh. Kung sasabihin ng isa, ng babae, mas matalino ako sa'yo. Ako ang leader. Magkakagulo po yan. Sabi naman ng anak, ako ang nagbabayad ng kuryente dito. Ako ang nag-grocery sa pamilya. Diba? Nagmamataas yung isa, bugulo ang pamilya. Nais kong sabihin sa mga anak, kahit na makagraduate ka, kahit na meron kang master's or doctor's degree, pag wala ka pang pamilya, subject ka sa magulang mo. Kahit sabihin mong ikaw lahat ang nagbabayad sa tahanan, hindi ka mas mataas sa magulang mo. Diba? So magpasakop ka pa rin sa kanila. Ano, kung merong magmapataas dyan, magulo. Kung may pride dyan, boast not thyself, sabi ng Bible. For, anong sabi sa verse 1? Boast not thyself tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Bakit? Alam ba natin buhay tayo bukas? Hindi. Kaya huwag natin ipagmalaki ang ating mga accomplishment or talino ano man dyan. Tayo po ay pantay-pantay sa bahay. Sabi ko ng linggo, yung yung tatay, hindi mas mataas sa tatay, ay sa nanay. Yung nanay, hindi mas mataas sa tatay. Ang ibig kong sabihin po dyan, ay hindi superior yung tatay sa nanay. Hindi rin inferior yung nanay sa tatay. Bakit? Nagkataon lang na sa yung tatay, may obligasyon siya. Equal responsibility, different position. Nakuha niyo po yun? They have equal responsibility. Anong ibig kong sabihin? Responsibility ng nanay, maging nanay. Tama? Responsibility ng tatay, maging tatay. Equal responsibility. Hindi inferior yung nanay, mas superior yung tatay. Hindi. Pero different position. Tatay siya eh. Nanay siya eh. So do your work bilang nanay, do your work bilang tatay sa pamilya. Di ba? Maayos. Walang nagmamalaki, walang nagmamataas, walang mayabang sa pamilya. Kahit sila pa, ako ang mas malaking sweldo sa'yo, sabi ng nanay. Ako ang magdidikta sa tahanan. Hindi pwede yun. Di ba? Oo. So kaya nga po, napahalaga na para magkaroon tayo ng maayos at walang organized na tahanan, wala dapat nagmamalaki. Gampanan lang ang responsibility. Maayos yan. Sabi ko kay Hyra, gawin mo lang ang responsibility mo, gawin ko lang ang responsibility ko, maayos ang pamilya. Walang gulo. Saka na lang may gulo pag may nagmamataas. Kaya nga sabi ng Bible, don't boast yourself. And instead, entrust everything to God to work on your family, on your behalf, and your family. Alright? If you trust yourself alone in building your family, then it will crumble. But, if you build upon the grace and help of God, that will become strong and stable. Like the parable of wise builder taught by the Lord Jesus Christ in Matthew 7:24-27. Di ko na po babasahin yan, pero yung wise nagtayo ng kanyang tahanan sa bato, nung dumaan ng bagyo, nakatayo. Pero yung mangmang nagtayo ng kanyang bahay sa buhangina, nung bumagyo, wasak. Ganun eh. So, nagiging wise tayo pag tayo po ay nagpapakumbaba at nagdidepense sa salita ng Diyos, sa Diyos mismo. Statement number 2. Let others speak well of your family and they will notice the difference made by God's
intervention. Kasi sabi ng Bible, let another man praise thee. Oho. So, ang mga tao ngayon, meron siyang flat screen, ako, bibili rin ng curved screen. Ako, pambira. Flat screen sa kanya, curved screen sa akin. Akalain mo yan? Para lang sabihin, ayos ah. Mo na yan. Di ba? Pakumbaba ka na lang at kung anong meron tayo, by the way, yung mga unbelievers pong nangangansyaw sa atin, uy, pastora ka na, sabi kay Nanay Linda noon eh. Kantsaw lang yon, naiinggit lang sila. Bakit? Akalain mo nagsisimba ka? Akalain mo mananalangin ka? Akalain mo mag-worship ka? Tapos sasabihin ka, pastor ka na. Totoo naman eh, pastor ako ng pamilya ko kamo. Di ba? Pastor ako ng pamilya ko. Di ba? Oho. Pero tignan niyo po ito ha. Naiinggit lang po sila. See? Let another man praise thee, sabi ng Bible. Alright? Let others see the difference. Let others see the difference God's presence makes in your family. The values and example they observe in your home may inspire them to strengthen and improve their own families. Diba, nakikita nila, uy, maayos ang relationship nila na magpapamilya. Aba, walang nag-aaway sa kanila. Tapos yung mga anak nila, aba, marespeto sa magulang. Ano kayang meron dyan? So makikita nila, punta nga rin ako sa inyong pinupuntahan. Kasi magiging testimony tayo eh. Diba? Number 3, open rebuke. Natakil na po natin ito, nire-review lang po natin. Open rebuke is better than secret love. Mahalaga po ito. Tingnan nyo, verse 6. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the words of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Oho. Open rebuke is better than secret love. Anong ibig sabihin niyan? Kaysa, mahal ko siya kaya hindi ko rin i-review. Ayaw ko lang masaktan mahal ko Hindi po ganun ang tamang pagmamahal. Kaya nga sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Ang ibig sabihin, mas mahalaga pag mag-rebuke ka kaysa hahayaan mo lang yung hindi maganda. Di ba? Sabi ko kay Hyra din, kung may nakikita kang hindi maganda sa akin, sabihan mo ako. Kasi hindi naman ako laging tama Okay, alam niyo po kasi lalo pag lalaki, akala niya tama lahat Kailan natin malalaman may mali tayo? Kung merong magsasabi. Kadalasang ginagamit ng Holy Spirit para ituwid ang lalaki, asawang babae. Oho. So, malalaman mong mali ka, pagsasabihan ka na may mali ka. Di ba? Kasi ako, wala akong alam Hindi ko alam lahat na ginagawa ko, alam ko, tama lahat. Unless, kung may magsabing mali ka So, pag sinabihan akong mali ako, hindi bira ako ang lalaki dito. So, hindi. Pakumbaba, sorry. Sorry Mali ako Thank you Di ba? O di tapos. Sorry agad. Mahirap bang mag-sorry? Madali. Kung nagpapakontrol tayo sa Holy Spirit na thank you, ginamit ka ng Panginoon. Pero, hindi. Sakti boss. So, hindi po ganun ang leadership. Sa military lang po yan. Pero sa tahanan, servant leadership po yan. Alright? Kaya open rebuke is better than secret love. Sasabihan mo ako, pag may, sabi ko nga pag may kulangot ako, o lumalabas na yung buhok sa ilong ko, sabihin mo ako. Kasi marami na akong nakausap Di ba? Lumalabas na nga yung nagsasalita ako, gaganong-ganon yung buhok. Parang ito. Oo. Sabihin mo ako sa kanya pag lumalabas na yan kasi hindi maganda. Di ba? Oo. O kaya naman may kulangot na pala ako dyan. Nahihiya ka kasi secret love. Mahal ko secret love. Hindi, gusto kong rebuke. Tanggalin para matanggal. Di ba?
Kasi kung may mali akong ginagawa, tapos makikita ako ng tao, ako rin ang mapapahiya. Kaya nga, open rebuke is better than secret lang. Kahit sa anak natin, alam niyo ako po, pinag-aaralan ko po mabuti. Pag nag-preach ako, dire-diretso na, bakit pa palingkos-likos? Di ba? Bakit tawag dyan, bakit pa kailangan na, ang tawag doon? Paligoy-ligoy pa. Diretsuin mo na yung, di ba? Parang sa anak ko eh. Kasi, diretsuin mo na. Kung may kasalanan ginawa, anak, mali yan. Di ba? Hindi tama yan, anak ko. Huwag kang awayin yung mga kapatid mo, anak. Oh. Sasabihan na agad. Kasi open rebuke is better than secret love. So hindi po mawawala ang kalokohan ng mga anak natin kung hindi natin sila sasabihan. Kung hindi natin sila didisiplinahin. For example, binayaan mo lang. Uulitin na naman, di ba? Binayaan mo ulit. Di ba? Ingarkaro na. Bautan ka, hindi ko na pinsem-sem. Pag hindi mo yan dinapo, kakatawaan na ka eh. Oh my God, ba? Una na kanya ako na bautan na ka, no? Papaluin ako, hindi na. Wala yan. Tatawanan. Pag isang ubo, seryoso masakit See? Open rebuke is better than secret love. Di ba? Kung napapansin mo, sa asawa mo, parang napapansin ko lang na may ka-text ka. May ka-text ka. Parang di ba? Hindi, friend ko lang. Oh. Pero para mag-clarify, kaysa nagsiselos or nagdududa o ano pa man, magkakagulo eh. So sabihan mo agad, because we want to establish a good spirit in your home, di ba? Para masettle agad. The devil often works in subtle ways, seeking to weaken our families and undermine the values being taught to our children. Because of this, it is important to help your family recognize the true source of harmful influence and to stand firmly against anything that threatens the spiritual, moral, emotional, and well-being of our home. Alam niyo po itong mensaheng ito ay devotion ko po ito ng umaga eh. One of my morning devotion. So sinusulat-sulat ko lang po kung anong pinaparating ng Panginoon. Oho, pero tignan niyo po ito Totoo po yan. The devil is subtle. Sutil. Di ba? Tuso ang diablo. Sa ating magulang, kaya natin. Yung temptation ng diablo, yung atake ng diablo, di ba kaya natin? O kaya naman, nag-yield tayo sa temptation ng diablo, pero nakatayo pa rin tayo. Parang okay lang. Nag-yield tayo sa temptation, pero feeling natin, okay naman ako Okay lang ako. Di ba? Pero nag-yield ako sa temptation. Tandaan natin mga magulang, okay sa atin, pero hindi okay sa mga anak. Di ba? So, hindi nila kaya. Kaya natin, pero hindi kaya ng mga anak natin. They are confused. Ano ba? Ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang tama? Tapos nakikita lang, nagsisigawan yung mag-asawa sa harap ng mga anak nila. Kaya natin nakaka-move on tayo. Pero sa anak, bakit ganun? Di ba? Bakit ganun sila? Nako-confuse po sila. Kaya dapat manatili po tayo na tumayo sa gusto ng Panginoon para sa atin. Don't yield to Satan's temptation. Number 5. Sige po, a prudent man foresees the evil and hide himself. Tingnan niyo po ito, verse 12. A prudent man foreseeth the evil. Very lang po, di ba? Plain na outline, nandyan lang po yan. And hideth himself, but the simple pass on and are punished. Pag sinabing prudent, nadidiscern niya yung maganda at hindi maganda sa pamilya. Tama? Alam naman po natin yan
For example, nag-church tayo. Alam natin, makakatulong sa ating pamilya. Alright? Halimbawa, nag-pray kayo. Alam mo, makakatulong ng malaki sa iyong pamilya. Oho. Pag nag-devotion kayo, alam mong makakatulong sa ating pamilya. Alright? Pero, pag mayroong temptation, nag-yield tayo, alam natin hindi makakatulong. Di ba? Alam natin hindi makakatulong. Mako-confuse ang ating family. Kaya nga sabi ng Bible, a prudent man foreseeth. He foresees the evil and hide himself. Ang halimbawa ko dyan noon, halimbawa po may nagsesession, nagsasabua dyan. Napadaan ka. Halika pare. Pero nakatayo ka lang dyan, hindi ka naman tumitikim. Di ba? May pulis, nahuli kayong lahat. Sabi mo sa pulis, Sir, totoo ang sasabihin ko, hindi ako tumikim. Maniniwala ba yon? Yung pulis? Pakakawalan ba? Hindi naman talaga tumikim pero nandun ka. Di ba? So, makukulong ka. Ganon din po yan. A prudent man foresees the evil. So, alam natin na, mukhang mapapahamak ang pamilya ko dito Di ba? So, dapat iiwas, sabi ng Bible, he foresees the evil and hide himself. Hindi ako pwede dyan. Kinakailangan kong manindigan kasi ayokong makapasok ang diablo sa aking tahanan because I am creating a good spirit in my home. Many people tend to have negative outlook and focus on their mistakes. However, we cannot please everyone. Maraming nakakakita, di ba maraming nakatingin sa mga mistake natin? Pero you cannot please everybody. Kaya mo lang sila. Di ba? However, we cannot please everyone. Our priority should be pleasing God. As that is the purpose of our creation and the ultimate goal for our families. We will be accountable to God, not to people. Encourage your son to be wise and do things that will bring you joy so that they can be proud of him and have a good story to share. Ibig kong sabihin lang po dito, makikitaan tayo ng mistake Sa katunayan po marami din po akong pagkakamali. Akala nyo lang po ay banal-banal po kami na nasa full-time ministry. Sa katunayan po, pare-parehas po tayong tao na nagkakasala. Tama? May pagkakamali rin po ako Halimbawa si Seb, pag na-trigger ako, sinisigawan ko Alam kong mali yun. Pero ini-improve ko ang aking sarili. Siyempre, nandiyan manggugulo, nagtatrabaho ka, guguluhin ka niya. Tapos, kasusukat lang, kapapalit lang damit, nadumi na naman. Talagang makakasigaw ako. Pero alam kong mali. Di ba? Tao rin po ako Hindi po ako perpekto. Ganun pa man, maraming makitang mistake sa atin, pero tayo ang nakakaalam paano i-improve yung ating sarili. Hayaan mo yung tao. Halimbawa, bakit ka nag-church? Hindi ako mag-church kasi nandyan yan. Tanong, nag-church ka ba para sa Kanya o para sa Panginoon? Sino bang wino-worship mo? Diyos o yung tao? Hindi ako magsisimba kasi nandyan yan. Pumunta ka lang. Bakit? Ang Diyos naman ang piniplis mo Ang Diyos naman ang sinusundan natin, hindi tao. O halimbawa, nandyan yung hindi mo gusto. Di umupo ka dyan, umupo yan siya doon. At least naka-please ka sa Diyos. At before you know it, maganda na yung spirit mo. Kasi alam niyo po ba, sabi nga ng isang pastor si Dr. Jackal, sabi niya, you are not really, anong tawag doon? Hindi ka talaga umiibig pag kahit isa may kagalit ka. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang tao kung merong isa kagalit mo. Hypocrite yan, sabi niya. Totoo po yan Di ba? Mahal ko ang Diyos. Paano nangyari yon? Hindi mo nakikita ang Diyos, yung nakikita, hindi mo mahal. Hindi nakikita ang Diyos, mahal mo. Yung nakikita, hindi mo mahal.
Hindi pwede po yun. Mas madaling mahalin yung nakikita kaysa hindi nakikita. Para masabi nating mahal natin ang Diyos na hindi nakikita, dapat mahal natin yung nakikita. Di ba? Ganon din sa pamilya. Oo, mahal ko ang Diyos. Mahalin mo muna ang pamilya mo. Hindi pwedeng, mahal ko ang Diyos, kaaway mo yung anak mo o yung asawa mo. Hindi pwede. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, mahal niya ng lubos ang kanyang pamilya, mga kapatid. Kaya pag may mistake tayo, i-improve lang natin. Di ba? Marami silang nasasabi, thank you. Di ba? Kung totoo yung sinasabi nila, I will improve myself. Pag hindi naman totoo yung sinasabi nila, hayaan ko lang. Why be affected? You cannot please everyone eh. Tanong, tingnan niyo po ito ha. Pag naapektuhan tayo sa sinasabi ng iba na hindi totoo, hindi tayo makakapamuhay ng maayos. Ibig sabihin, ang nagdidikta ng buhay natin araw-araw ay yung may sinasabing mali sa atin. Hahayaan mo ba na namumuhay ka sa sinasabi ng iba against you? No way. No way ko na Anton eh. Yun ang application ng no way, Anton. Hindi yung babaw ng daka, no way, madili yung application na ko. No way! Diba? Huwag mong hayaan, mabuhay ka dahil sa sinasabi na hindi maganda ng iba. Kalahin mo, hindi na ako lalabas kasi may sinasabi silang hindi maganda sa akin. So, masikip ang buhay po natin. Diba? Okay lang yan, nagkakamali tayo sa lahat tayo. Marami po tayong pagkakamali. Ako, marami pa rin po akong pagkakamali. Di ba? Pero tingnan niyo po ito ha. Kahit tayo po ay merong pagkakamali, kahit tayo po ay merong kasalanan, salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na nagpapatawad, na handang i-restore tayo sa fellowship, at handang patawarin tayo, at handang yakapin po tayo muli ng Diyos. Sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Tandaan natin, sa akin po may pagkakataon din na binabalik-balik ako ng jablo sa dating buhay ko. Tingnan niyo ito. Naisip ko po ito. Nung nagawa ko yung kasalanan na yun, nagtumingin na ako ng tawad eh. Pinatawad na ako eh, ng Diyos. Tapos ibabalik ako ng jablo sa sitwasyon na ganon. Gusto niya akong i-hostage sa ganong buhay, na idiktahan ako ng jablo na mabuhay sa kasalanan ko noon. Napatawad na ako dun eh. Di ba? Bakit pa ako babalik sa napatawad na? Tapos na yan. Pinatawad na ako dyan. Hindi ko na dapat iisipin yan. Tapos na ako dyan eh. Halimbawa ngayon, magkasala ako, o bukas, anong gagawin ko? Panginoon, patawarin niyo po ako. Di ba? Kung naghingi ka ng tawad, anong sabi ng Diyos? He is faithful and just to forgive us our sins. Kung pinatawad na tayo ng Diyos, tapos na yun. Do what is right. Di ba? Live right. Wala na dapat guilt feelings sa atin. Kasi ginagamit ng diablo yung guilt feelings para hindi tayo mabuhay na maayos. Do not let the devil use guilt feeling to hostage us. Alam niyo yung hostage? Hindi makakilos yan. Pagka tayo po ay dinadaig ng diablo na hindi makakilos, sino-hostage na tayo. Bakit tayo hostage? Nung nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad, pinatawad tayo ng Diyos, we have the freedom now. Di ba? Malaya na tayo eh. Go forward, live right. Parang yung Samaritan woman ba yun? Yung merong kabit? Sabi ng Panginoon, marami kang asawa eh. Panginoon, hindi wala ako. Pero bakit propeta po ba kayo? Anong sabi ng mga tao? Nalaman nilang maraming adultery. Sabi ng mga tao, batuhin! Kasi ang parusa po ng adultery sa Hudyo ay batuhin hanggang mamatay. Anong sabi ng Panginoon? Bumaba siya, di ba? Tapos, nagsulat-sulat siya doon sa buhanginan. Sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan, batuhin ang babaeng yan.
ang hindi nagkasala, batuhin. Unti-unti silang umalis. Kasi makasalanan lahat. Di ba? Kaya nga lahat po tayo ay nagkakamali. Pero salamat sa Panginoon, at kung tayo ay lumapit sa Diyos, pinatawad po tayo. He is faithful. Sabi pa ng Book of Proverbs 28 yata yun eh. Sabi doon, He that covereth his sin shall not prosper. Di ba? Hindi tayo pagpapalain ng Diyos kung may kasalanan tayong itinatago. Maliwanag yun eh. He that covereth his sin shall not prosper. Pero, he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. God is merciful God. Panginoon, patawarin niyo po ako. Di ba? And, confess. Kanino? Sa Diyos, hindi sa pari, siyempre. Sa confessional booth. Hindi, mas marami pang kasalanan yun eh. Di ba? Oo. Doon sa Diyos, confess. Lord, patawarin niyo po ako. And forsake. Iwanan mo na. Huwag mo nang gawin ulit. And He shall mercy, sabi ng Bible. Pero, itatago natin, sabi ng Bible, He that covereth his sin shall not prosper. Kahit gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, kahit gusto ng Diyos, may kasalanan eh. Mahirap. Parang baso na merong patak ng Zone Rocks. Lalagyan mo ba yan ng iinumin mo? Aba, hindi. Kahit isang patak lang yan. Kung gusto, paano pagpapalain ng Diyos kung may kasalanan? So, confess and forsake. Shall have mercy. Yan po yan, no? Alright? Number 6, don't engage with nonsense. Kung gusto nating makakreate ng good relationship, good spirit inside our family, don't engage with nonsense. Verse 15, a continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. Parehas sabi niya. Yung continual dropping ng ulan, di ba kanina umulan, tuloy-tuloy. Tapos yung contentious woman, ayaw patalo, are alike. Parehas lang. Kaya alam niyo po, don't contend with nonsense. Ang isang blessing po sa akin, ni Hyra, kasi birthday niya naman. Di ba? Hindi po siya nagsasalita ng kung ano-ano. Di ba? Oho, tahimik yan eh. Sa katunayan, dito sa bahay, tahimik. Ako po nagsasalita lang ng marami pag ganitong preaching. Paminsan-minsan, nag-uusap po kami matagal din. Umabot po kami ng alas 12, alauna ng madaling araw. Pinag-uusapan namin ng ministry at family. Paano kami makakatulong sa pamilya po natin. Di ba? Pero, maraming pagkakataon, tahimik siya, tahimik din ako. Anong ginagawa namin? Trabaho lang. Kasi kung, magsasalita siya, nonsense, magsasalita rin ako nonsense, wala. Di ba? Tingnan niyo po ito sa Pilipino, pag nagpapalengke lang yan mamamalengke lang yan eh. Oho, naglakad na malengke. Nakasulubong si Kumare. 5 minutes to 10 minutes yan. Ngayon, pagpunta na naman niya doon, may nakausap na naman. O, di another 10 minutes na naman yan. Diba? Saglit lang sana eh. Dahil marami siyang kinausap, alauna na wala pang naluluto. Alas 2 na. Diba? Pero anong nangyari? Nakatulong ba yung kwentuhan? Hindi. Oho. Nonsense. Kaya alam niyo po ba, sabi ko nga, mga anak, huwag kang gagawa na hindi makakatulong sa kinabukasan mo. Yan po ang itinuturo natin sa mga kabataan. Di ba? Siguraduhin mo, lahat ng ginagawa mo ngayon, connected sa future mo. Huwag kang gagawa na hindi connected, makakatulong sa future mo. Why? Because you are wasting your time. Halimbawa, yung naglalaro ka ba dyan? Makakatulong ba yan sa future mo? Hindi. Yung nasa computer shop ka, makakatulong ba yan sa future mo? Kung laro, hindi. Tama? Yung bang
tawag dyan, yung bang pakikikwentuhan mo dyan, may benefit ka ba dyan? Para ma-prepare ang future mo? Hindi. So kung nonsense, why be involved to nonsense? Kaya ang Pilipino po, maraming Pilipino, ganun pa rin at ganun ang buhay kasi ginagawa yung nakasanayan na nonsense. Sabi nga ng isang si Einstein yata, Albert Einstein, si Lolo. Anong sabi ni Albert Einstein? So sabi niya, people expect great things while doing what they are doing. Parang ganun Hindi ko maalala yung exact Gusto nila ng great things, gusto nila ng great blessings, pero they do same thing. Kumbaga, yung ginagawa niya araw-araw, yun naman, pero nag-expect siya ng mas marami. Alam niyo sabi ni Einstein, that is stupidity, sabi niya. Expecting great things, but doing the same thing. Yun, di ba? They expect great things, but they are doing the same thing. Masakit po yun sa katunayan. Yung sabi ni Einstein na yan, ni Lolo. Oho. Pero alam niyo po ba, don't involve in nonsense. Ako natuto na po ako dyan Nung araw po kasi, mahilig ako sa Counter-Strike Di ba? Nagkukupit po ako sa tatay ko, pang Counter-Strike lang ako. Sinasabi ko maraming babayaran sa eskwela, wala talaga. Pang computer ko lang. Di ba? Ngayon, may mga computer dyan, wala kahit isa dyan na ano man na laro or ano man dyan. Bakit? Marami akong dapat gawing mas mahalaga na connected para sa ministry at para sa aking pamilya na mapapakinabangan namin sa future. Alam niyo po ba, maraming opportunities sa katunayan po. Maraming opportunities. Pero, parang okay na kasi yung dating ginagawa natin. Di ba? Pero sa katunayan, maraming opportunities. Tinuturuan ko po yung mga kabataan kahit sa Batak noon. Pag estudyante ka, mag-ipon ka. Pag estudyante ka, mag-sideline ka. Hindi mo kailangan kumita pagkatapos ng graduation mo at may trabaho ka na. Habang ngayon, pwede kang kumita. Mas malaki pang ibibigay kaysa binibigyan ng magulang mo. Trinay nila Anong nangyari yung isa-isa? Bumili ng iPhone. Kung kailan nagkapera, may iPhone. Nakabili ng washing machine, 34,000. Akalain mo yan? Bakit? Totoo, sabi nila, pwede pa rin kumita. Sideline lang yun Online selling lang po yun. Pamain na kayo, pamain. Ganun lang. Oho. At alam niyo po ba ito? Tingnan niyo po ito. Pag nagtatrabaho po tayo, para sa inyo po, may savings yan. Para saan? Para sa business, balang araw. Bakit? Wala pang umasenso na empleyado. Di ba? Mag-savings kayo, sabi ko sa mga estudyante, para after 10 years, mag-start ka na. Si nanay po, bakery dyan, Nag-bakery sila. Anong sabi ng anak niya? Walang masarap na tinapay sa kandon. Magbe-bakery tayo. Ayan, kumita sila Tama? Oho. Sa Pilipino kasi, sabi ng magulang, anak mag-aral ka para may trabaho ka. Sa Chinese iba anak mag-aral ka para mag-business. I-hire natin yung mga Pilipino. Di ba? Chinese, maliit. Liit mata, laki kita. Pilipino, laki mata, liit kita. Pero tingnan nyo matalino sila Sa totoo lang, matalino sila, di ba? Kaya nga po, tingnan nyo po ito. Ang maganda po dyan, hindi po tayo malakas lagi para magtrabaho. Pinakamaganda, meron kang na-invest. Di ba? Pag may na-invest ka, hindi mo kaya magtrabaho, meron ka pa rin source. Di ba? Pero huli na bang lahat? Hindi. Pwede.
Ito nga, bilib nga ako dito sa nagpipishball at kikiam dyan, no? Yung taga San Jose, di ba? Walang kalaban! Walang kalaban. Walang kakumpetensya yung fishball at kikiam niya. Di ba? Ano lang yung sasakyan niya? Bisikleta. Di ba? Motor, sir. Ay, motor ba? Motor. Ay, motor? Motor, sir. Pero wala siyang binabayarang upa. Oh, malaki ang kita niyan eh. Sa katunayan, baka kulang yan 30,000 monthly. Lampas pa yan. Pero alam niyo po, yung nagbubuko nga lang eh. Yung nagbubuko lang, 30,000 monthly. Net income. Oho, yung mga card dyan, nagkikiam, calamares, saka ano, malaki yan eh. So, mas maganda po yun eh. Nag-savings po tayo. 'Di ba? Para sa future natin. Kasi, halimbawa, empleyado, okay po yan. Maganda po yan, sinusupport ko po yan eh. Kasi ako, nasubukan ko pong mag-business eh. 'Di ba? Nung araw, iniwanan ko nga lang. Bakit? Mas mahalaga ang ministry sa akin. Kung wala ako dito, milyonaryo din po ako, sinisigurado ko. Kaya kong makipagsabayan sa business ng mundo. Sa katunayan. Pero, hindi na. Sa ministry na ako, tinawag, highest calling na to eh. Pero tingnan niyo po mas, kung empleyado ka, mag-savings ka. Tingnan niyo po, after 10 years, halimbawa, makapag-ipon ka ng 1,000, sabihin natin. 1,000 per month lang. Sumisweldo ka ng 10,000 or 15,000. 1,000 lang. Or 500 na lang. Savings. Pag savings, hindi gagastusin. 500. Tama? 12 months. Ilan yon? 6,000, 7. 6,000, di ba? 500 times 12, Ira. Ha? 6,000. 1 year, ha? O, 10 years. 6,000 times 10. Ilan? 60,000. Makaka-business, hindi. Ha? Pwede na. O, halimbawa, 15 years. 90,000. Makaka-business, hindi. Pwede na. For 15 years, may business ka na. Kaysa naman empleyado, 30 years, 40 years, 50 years. Kasi, sweldo, gasto. Sweldo, gasto. Sweldo, gasto. Sweldo, gasto. Sweldo, gasto. Hindi na kayang magtrabaho. Ano ba? Wala na. Di ba? Kaya sabi ko, estudyante ka, marami kang opportunity. Di ba? Marami kang opportunity. So mag-ipon ka, 500. Bakit? Mahirap ba yung 500 monthly? Madali. In 10 years time, 60,000. Pwede ka nang may small business na pwedeng lumago. E di hindi ka na magtatrabaho. Bakit nag-abroad ang mga Pilipino? Kasi mas malaki ang kita. Tama? Pagbalik ng Pilipinas, anong gagawin niya? Magne-negosyo. Tama? Parehas na kaisipan. Alam niyo po, marami pong opportunity. Kaya nga sabi ko dyan, don't engage with nonsense. Doon tayo sa pwedeng makatulong sa atin. Kaysa makipagkwentuhan ka dyan, sa wala namang saysay, mag-search ka ano kayang gagawin ko. Maraming may YouTube University na tayo. May Google University pa. Ako po sa totoo lang, nung inaayos ko to, Google AI University. Yan, baterya. Iba yung baterya niyan dati. Pero what is the best for multi-cab battery? So ito sabi niya, pinalitan ko. Totoo. This is the best. May AI University. The best. Pwede bang mag-charge sa ganito kako? Dinidifference ko. At bibigyan kanya ng magandang pananaw. Di ba? Sa katunayan po, sa pag-aaral, hindi na mahirap ngayon. Bakit? Marami na dyan. ChatGPT. Aba, papasa ka. Pag nagtanong ka kay ChatGPT, kay Grok, di ba? At sino-sino pa dyan. I'm saying, maraming opportunity po. That's why, do not engage with nonsense. Last po muna, sharpen one another.
Proverbs 27:17, read. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Sharpen one another is character, sharpen one another in character, in values, in morality, in dignity, in decency, in integrity. Support each other through sound doctrine, strong relationship, meaningful fellowship, and solid family values. Sharpen one another. Di ba? Tulong-tulong. Ang ginagawa po namin dito, pinapatibay po natin ang ating family. Gusto natin, till death do us part tayo. Amen? Amen. Ayaw natin makapasok ang third party liability. Hindi po masaya ang may third party. Akala lang nila. Pero liability po yan. So, gusto natin till death do us part. Gusto natin yung mga anak natin marespeto. Yan po ang ginagawa natin sa ating si church. Oh, we sharpen one another. Sabi ko nga kaninang umaga, yung mga bata, pag nandito kayo, makinig na kayo. Kasi pupunta ka, hindi ka na makikinig, sayang ang pagpunta. Sayang ang pagpunta eh. I-accomplish mo ang purpose mo. Bakit ka nag-church? Bakit ka nag-church? Para matuto ng salita ng Diyos. Eh pumunta, hindi naman natuto, it doesn't accomplish the very purpose of going to church. So when you are here, accomplish the purpose. Walang cellphone na pagte-text kung ano-ano. Pag nagpipicture, okay. Pag nag-outline, okay. Ako po, dito ako nag-outline sa cellphone. Diba? So okay po yan. Pero may natututunan tayo. We sharpen one another. Alam nyo, last story na po ito. Meron pong merong, ang tawag dyan, merong may competition. Anong gamit nila? Anong gagawin nila? Pagparamihan ng pagtutumba ng kahoy sa forest. Parehas binigyan ng palakol. Yung isa, nung andun na sila, talagang inumpisa niya agad, Nay. Inumpisa niya lahat agad. Pero yung isa, hindi nagumpisa agad. Anong ginawa niya? Hinasa. Tama ba yun? Yes, sir. Inasa na. Palakol na. 2 oras na nga inasa na. Ang malmalum eh. Paramihan ng tumba eh. Inasa na. 2 oras manong buyet. Tapos hindi na pasisunan. Nagalisto nga nagtumbak kayo. Hanggang sa natapos ang araw, mas marami siyang natumba. Bakit? Hinasa niya eh. Sharpen, iron, sharpened, iron. No asaom, jay na mo dun, tumadog. Di ba? Kaya ako po, mas gusto ko po yung nacha-challenge ako lagi. Yung nakikinig ako ng preaching na matulis. Gusto ko po yun eh, yung natatamaan yung kasalanan ko, yung matulis. Boom! Sige, preacher! Preacher! Diba? Ganun po ako nasanay noon eh, sa Bible College. Strong preacher po kasi yung pastor doon eh. Pero sa katunayan po, kailangan natin na magpalanginan. So next na po ito. Alright? We are creating a good spirit in your home. We need to sharpen one another, palakasin natin ang bawat isa, don't engage with nonsense. Hindi makakatulong naman eh. Sayang ang oras. Wala pa ako dyan. Picture lang muna na. Okay? Ayan. Oh. So at least, may dinidisciple po yan si nanay sa kanila. Kaya ito, turo niyo po yan. Okay? So, do not engage with nonsense. Wala pong mangyayari sa atin dyan. But we need to sharpen one another. Kung anong makaka-benefit sa ating pamilya, yun lang po ang gawin natin. Let's pray. Dakilang Ama, Diyos namin banal. Salamat sa inyong salita na aming pong napakinggan ngayong gabi. It's my intention and prayer na makakreate kami ng good spirit in our family, Panginoon. Walang nagmamalaki, walang nagmamataas, kundi we are just doing our responsibility bilang asawa at yung mga anak upang organize ang aming tahanan. So napakagandang isipin, Panginoon, na organize po kami and no one is boasting.
And we do not need to engage in nonsense. Yung mga walang kwenta, hindi naman makakatulong sa aming pamilya. It's waste of time, Panginoon, and we do not need that. We need to be productive, fruitful, find ways how can we establish a godly family, and how can we prepare our children for better future. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Salamat, may church kami to sharpen one another and to take care of our family, to build our family, what to do. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po kami at naway ang mga anak ninyo, how you speak with them, to them, Panginoon, ay mag-respond po sila kung it's something that they need to take care of their family. Please, in Jesus' name, amen. Nakapikit po tayo at nakuyuko. Kausapin po natin ang Panginoon. Opo, marami pong nasasayang na oras tayo. Marami pong na-engage tayo sa wala naman talagang nonsense naman. Hindi naman po talaga makakatulong sa ating pamilya, sa ating future. Sabihin natin, Panginoon, help me to find ways improving myself for my family. Oho. Hindi na lang ganito, kundi I want a better future for my family, my children. Di ba? Can be done, mga kapatid. Let's just ask God na patuloy na gamitin tayo ng Panginoon, na i-guide ang ating mga anak, bigyan tayo ng wisdom, paano natin sila i-direct, paano natin sila tuturuan, paano natin i-rebuke sila properly. Open rebuke is better than secret love. That's the need for our children. Kaysa nakikita natin, may mali silang ginagawa, but we do not rebuke them, will not create a good spirit.